Well, kasi meron na tayong Project NOAA, 'di ba, na ang UP, 'di ba, from 2012 to 2017 is DOST 'to, ngayon napunta sa UP. So sana yung mga data na naibibigay ng HOA o yung NOAA, Project NOAA o yung Nationwide Operational Assessment of Hazards, sana ano yan, nagagamit, no? Yung data ng Project NOAA, nagagamit yan for not only yung not only yung assessment ng hazard, but yung structural integrity ng mga gusali. Kasi hindi lang yan bagyo, lindol, o kung ano pang natural calamity. Sana yung data na nagagather natin out of Project NOAA ay magamit ng mga taga DPWH, I think. Kasi assessment of hazard so dapat ano yan sa tingin ko opinion ko lang naman, sa akin dapat nagagamit yan ng mga city engineers dito sa buong Pilipinas, na based on that, ano yung materyales, ano yung magandang structural integrity na kayang tagalan yung mga ganito malakas na ulan. Kasi kagaya nung sa Laguna, 'di ba, yung isang subdivision sa Laguna, sa lakas ng tubig pati yung wall nagiba yung nung nagiba yung wall, pumasok sa subdivision nila yung baha. Kung wala kang second floor, yari ka, lulubog yung bahay mo. So yung ganun, yung mga data na nakukuha natin sa assessment of hazard, kagaya nitong Project NOAA, sana magamit na to for proper structural integrity. I mean, kung ano talaga yung sa Pilipinas, kasi hindi naman tayo nawawala ng bagyo, di ba? Halos parati na lang, taon-taon na lang binabagyo tayo, and minsan ang bagyo pang pumapasok sa Pilipinas is I think 19 to 20 na cyclones per year. So sa akin yun lang po. So sana yung data sa Project NOAA magamit for proper structural integrity at pagpili ng kalidad ng materyales para makatagal doon sa mga natural calamity, at saka matukoy na rin kung ano yung mga locations o mga areas na hindi na dapat gawing subdivision, hindi na dapat gawing wala na dapat tatayuan na establishment, no? So yun lang po.